Hello guys! Today ay nag-leave ako, nag-half day ako sa work kasi ayan, may muna tayo, daddy duties. Dahil tumawag sa akin itong aking wife, tinawagan daw siya ng school dahil si Stephen ay mataas ang lagnat. So kailangan natin siyang dalhin sa hospital. And kanina, ngayon na nagpaalam ako sa work, sa kadyo ko, na magli-leave ako, half day, and naghanap na kami ng hospital na kung saan pwede magpa-check ng corona. Baka may corona kasi si Stephen or influenza. At yun na nga, ang hirap maghanap guys. Mahirap maghanap kung ikaw diretsyon tatawag dun sa mga hospital. Siyempre, ni Honggo mo silang kakausapin. Fortunately, nagkakaintindihan kami nung mga tinatawagan ko. Pero may isa kang tinawagan kanina. Ang tagal naming naghintay doon, tapos sasabihin sa amin na madami daw silang pasyente at di nila ma-accommodate si Stephen. So may mga sinadjust si Jin Sensei na mga hospital or clinics na pwedeng tawagan. So ginawa ko yon. Pero yun na nga, dito usually kapag tanghali, mga around 12 or 1, nagsasara na lahat ng clinic dito. Tapos magbubukas na lang sila around 5 or 5 p.m. Ganun katagal lang hihintayin mo kung let's say inaapoy na ng lagnat yung bata, kailangan mo pa maghintay ng 5 o'clock ng hapon. Ayun, ang ginawa ko, after ko tawagan yung iba, nagpunta ako dun sa lagi kong website na ibinabalita dun sa channel natin sa Gaijin World, yung border measures ng Japan. Meron silang hotline dun for corona. So ang ginawa ko, tinawagan ko yung hotline na yon, pero specifically dito sa city na to, which is Kani. And then nakausap ko sila, and yun nga, nag-provide sila ng 3 option na malapit na clinic dito sa area namin. And ang bait nung nakausap. Nung tinawagan ko yun, ang bait. Sila pa yung nag-suggest mismo na ipacheck yung bata ng pati influenza, i-check siya. So ito na ngayon, papunta na kami doon sa Ando Clinic. Medyo nakakainis yung kausap ko kaninang, yung unang clinic na napunta namin kanina, medyo nakakainis. Kasi ewan ko ba bakit hindi nila kami inano doon. Anyway, ito yung Ando Clinic ay. Ando Clinic. This is the Ando Clinic. And sabi naman sa akin pwede na raw tayo pumunta, pero i-inform ko kung anong kulay ng kotse na dala ko. Park muna tayo. So pwede naman bata ayun. Hindi ka kasi basta-basta pwedeng pumunta dito ng sa mga hospital. Kailangan tatawagan mo muna, magpapayuya ko ka or reservation. In short, mahirap magkasakit dito. Oo, mahirap magkasakit. Mahirap magkasakit dito guys, lalo na kung halimbawa hindi ka marunong magsalita ng Nihongo. Wala talaga. Ako syempre, nandito na tayo sa situation na kailangan mo talagang makipag-usap. So nilabas na natin lahat ng ating mga baong-baong Nihongo. Buti naman at naintindihan niya ako. Ayan, so ito na yung Ando Clinic. And sabi nung kausap ko kanina, siguro tawagan ko siya para malaman nila na nandito na tayo. Kasi baka ang sistema, yung katulad noon na laganap pa yung corona, pupunta sila mismo dito sa kotse at dito nila i-check yung magsa-swab test. Dito gagawin sa loob ng kotse. Hindi na natin kailangan pumasok sa Pero kailangan kong i-prepare yung kanyang hoken ng bata, yung parang insurance niya. Ang mahirap dito guys, pag nakipag-usap ka sa mga hospital, may iba na ma-encounter ka na masungit. Hirap ka na nga mag-Nihongo, susungitan ka pa. Yung kanina polite naman siya, pero naramdaman ko na tinanggihan nila kami kasi daw, kesyo puno daw sila. Pero wala naman kaming nakikitang kuruma sa parking, kami lang. Ewan ko, anong problema kung bakit. Ang kailangan ko lang naman imapatest si Stephen ng kung may corona ba siya or wala. Itong time na to parang normal lang naman na yung corona, pero hindi pa rin talaga advisable na lumabas yung mga tao kapag may corona. Dapat mag-stay at home pa rin. Kailangan ko lang muna i-prepare yung ni Stephen. Kailangan ko pakita yung kanyang residence card, kanyang hoken. Hoken. Ito pala. Yan, hoken. Tawagan na muna natin yung hospital. Ay, mas ito Saki, Sarubadoro Steven. Ando Clinic no mai ni ima tomatte imasu ga. Wakarimashita. 子供も一緒に
kimasu ka? Ah, okay desu. Watashi dake kaitemasu. Wakarimashita. Hi,失礼します. Okay, so ako lang muna ang papasok sa dito ka lang muna daw. Tapos papakita ko muna yung hoken and residence card. Okay, so bababa muna ako. And eto nga guys, hindi ko nasabi sa inyo, hindi pa natin nagagawang vlog to. Meron tayong bagong kuruma, bagong kotse. sa ibang video na natin gagawin yan dahil emergency na yun. Okay, tama na natin yung clinic. Dito ka ba na? Dito ka lang ha? Ayan guys, so ayan, nabalikan na natin sa Ando Clinic itong Hokensho. Stop. Ito na yung makita eh. Wait. Aga. So balik ulit tayo ng City Hall para pakita itong Hokensho. And para makapag-create na sila, mapalitan nila yung nawawalang Papel. green card. Yan yung papel na yun. Dapat Kodomo te ate. Yan, Kodomo te ate. hindi, ano yun? Kodomo te ate. Kodomo ano yun? Para yun sa allowance. Pero sa iba yung allowance. pangalan Pero ng... ito nga, iba nga yung pangalan ng green. Pero parang yun na rin yung purpose nun. Fushien? Yan nga guys, kailangan marunong talaga kayong magbasa din ng Nihongo. Kahit pa paano, maintindihan ninyo yung sinasabi sa inyo. Yung pag hinihingi sa inyo, kung ano yung kailangan dalhin sa hospital na mga documents. Kasi sila dito, by ano talaga sila, by the book. Kung ano yung kailangan, yun yung ipapakita. Kasi lalo na pag nagpa-admit sa hospital or sa nagpunta sa emergency clinic or emergency room, dito ang hirap magpa-hospital kasi palaging walang hindi ko lang alam sa ibang prefecture pero dito sa amin sobrang strict nila sa oras. Meron lang silang time na pwede silang mag-accommodate. Merong oras na walang doktor. Emergency yata, walang doktor. Oh, yun na. Nung nagdinala nyo si Amy Chan sa malaking hospital na yun. Excuse me. Ayun. So buti na lang medyo malapit lang tong City Hall sa clinic na pupunta namin. Nakakainis lang talaga kanina kasi ang aga-aga mga hanggang half day ako sa work, 12 o'clock umalis na ako doon. And naghantay pa kami hanggang 2:30 doon sa clinic na yun. Tapos hindi rin sinabi sa akin nung kausap kong nurse doon na bigla na kahit maghantay daw kami hanggang 3 o'clock doon, hindi kami maaasikaso nung doktor dahil madami daw pasyente. Tapos sabi ko, paano madami? Wala namang nakapark, ako lang. Dadahilan pa. Dadahilan. Tapos yun na nga, yung ibibigay ko yung link nung saan kayo pwedeng tumawag at magpahanap ng clinic para magpatas ng COVID. Yung website ng border measures ng Japan, nandun yung corona consultation. So may mga numbers doon na pwede ninyong tawagan at sila magbibigay Kaya tumabi sa mga white lugar. Napeke ako dito sa white car. Punta tayo sa CRB. Laging CRBC yan. Dito na lang. Bakit puro kasi white? Ano, ikaw na lang? Oo ka na lang. Gusto ka na lang. Hi, so ayan, nandito na tayo sa City Hall ng Kani. And sinubmit ko na yung green card para ma-renew nila. Kasi nga luma yung dala ko. Nakuha ko na yung dito kami nagpa-clinic. Ayan, napakabait nila guys. Dito sa clinic na to. Alam nyo, kailangan nyo lang talagang tsagain. Tsagain na maghanap ng hospital na tatanggap sa inyo, lalo na sa mga foreigners. Ayan, so kagagaling lang natin, natapos na agad natin yung transaction dito sa City Hall kasi nakuha ko na yung bagong papel. Ito. So inayos na nila and babalik na ulit tayo ng clinic para ipakita ito dun sa clinic. Go. And go. So hinahabol natin yung oras kasi
baka maraming tao din sa clinic katulad nung kanina, hindi kami ma-accommodate dahil marami nga doon tao. Pero sana hopefully dito sa Andaw Clinic okay naman. Importante pala talaga to guys, yung kodomo, ate, Ay nako. Yan, Ushi. Chiryo, Kikan. So importante na kahit paano makakabasa kayo ng Nihongo. Tsaka yun nga, pag kayo may transaction sa City Hall, wala tayong choice kundi Nihongo natin silang kinakausap, diba? And hindi lang sa basta na nakakapagsalita ka, kailangan alam mo din i-comprehend yung sinasabi sa'yo. Kumbaga, kasi mag-fill up ka ng form, katulad yan, pinag-fill up nila ako ng form. Ito, sulat mo ganito, ganyan. Sulat mo yung address, sulat mo yung name mo. O kahit sabihin niya, simulan mo na lang yung pagsulat sa ganito, diba? Para at least naiintindihan mo yung mga basic na instructions sa'yo. Kaya kailangan talaga matuto tayong magsalita ng Nihongo. Kasi alam mo, okay lang sana kung mag-isa ka lang. Okay lang sana kung wala kang pamilya. Pero paano kung may pamilya ka dito sa Japan, diba? Aasa ka sa ibang tao para magsalita ng Nihongo para sa iyo, di ba? So dapat may rin tayo, matuto din tayo sa atin manggaling na magsalita ng Nihongo. Ginusto mo. Yeah. Kasi yun na nga, ginusto mo matumira dito kasama yung pamilya mo, di mag-effort ka din na aralin yung kanilang wika, yung kanilang language. And that's the reason why pinag-aaral ko rin si Stephen dito, para mas malaki yung opportunity niya na makapag-work din sa mga Japanese companies, diba? Hindi lang English yung alam niyang salitain, dapat may alam din siya sa Japanese. Ayan, medyo mahaba na yung vlog natin, pero hindi pa din tayo nakakapag-start ng yung talagang kailangan niyang gawin, which is magpa-test ng corona or COVID. Kasi yung swab test na yan, for sure, tutusukin yung dito niya. And pag meron siyang COVID, malamang pati kami kailangan namin magpa-check. Damay-damay yan kasi pati yung mga nasa bahay. Kaya mag-iingat tayo guys. Pag may sakit, huwag nang umalis ng bahay, magstay lang sa bahay. Yung usually kasi sa bahay na tinitira namin, ang dami palaging tao. So pati yung mga bata doon, yung baby, nagkakasakit. Kasi syempre, di ba? Hindi mo alam, yung kasama mo may sakit, may sipon, may ubo, may lagnat. Ito na, nagkakahawaan na. And medyo nagbabago na nga yung weather, kaya mag-ingat tayo din, mas lalo tayo magkakasakit niya. Ito na, nandito na tayo malapit sa clinic ulit. Balik tayo dito sa Andaw Clinic. Hi, wakarimashita. Sa loob daw eh. Dadali natin si Stephen sa loob. Okay. Dito kami na isaswag. So how was it? You want to show your face like that? No. How's the swabbing? Hindi ko na na-videohan kasi ang bilis eh. Ganito kahaba ipinasok sa loob ng loob ng ilong niya. How's the feeling? Ouch. Ouch. So sinwab test na siya. So dito sa kanyang right nose, pinasok yung napakahabang ganyan. Parang siyang cotton buds na mahaba. And halos mapaiyak siya. At medyo mainit pa din siya ngayon, nasa 37.8 yung kanyang lagnat. So talaga, nandito na tayo sa clinic eh. I'm not sure kung yung swab na yun is for both na siya, COVID at saka influenza. Baka susunod yan dito naman sa left side. It's called torture. Ayan, virus pa more. Sige, ayaw mag-ingat ha. The sweets were good. Mahilig siyang kumain ng mga matatamis, kaya ang dami niyang mga mouth sore. Tapos mabilis sumakit yung lalamunan niya kapag sinasabihan ko na huwag nang kumain ng mga sweets.
Yan, so sabi ng doktor, negative naman daw siya sa influenza. Negative siya sa influenza and COVID. So, sinek naman yung lungs niya, inhale, exhale, tapos yung sinek yung lalamunan, okay naman daw. So, siguro may something. May something, daijugo daw. Lang, normal na fever lang to. It's not a virus. Thank God. I told you, I just ate too much sweets that I got sick. Okay, kailangan mo magpahinga. Tomorrow, kailangan mo daw, kung makakapasok ka tomorrow, kailangan mo mag-suit ng suit. Hindi suit. Nakaka-shock guys. Wala akong binayad. Pero nakareceive pa ako ng mga gamot. Wala akong binayad kahit isa. Wow. Tapos kompleto pa yung gamot ni Stephen para sa lagnat, sa ubo, sipon, tapos yung sakit sa lalamunan. Ayan, so balik muna tayo sa car. Wala akong binayad, Dan. Bakit? Pero ito, nagbigay pa sila ng gamot. Wala akong binayad kahit isa. Gayntay ako, siningilin ako, wala naman. Tapos tinan mo nga dyan sa Insay daw eh.